Marshall Peak, Kabanata 3829. 50 taon. Sa loob ng kanyang liblib na pag-urong, dahan-daang binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata, na kumikinang ng maliwanag. Ang mga dekada ng nakakainip na pag-iisa ay hindi nagbago sa kanya. Maging ito man ay ang kanyang hitsura o ugali, pareho sila ng 50 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, ang kapangyarihang nakapaloob sa kanyang katawan ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Ang asensya ng Immortal Tree ay ganap na nakondensed sa kanyang dawsil. Pagtingin sa loob, nakita ni Yang Kai na ang kanyang dawsil ay natatakpan na ngayon ng isang layer ng berdeng ilaw, puno ng sigla at walang limitasyong sigla. Ang kapangyarihan ng wood attribute ay mayaman at dalisay, isang bagay na bihirang makita sa mundo. Kahit na hindi nakita ni Yang Kai ang ibang mga tao na pinaikli ang kapangyarihan ng wood attribute, alam niya na ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maihahambing sa iba. Tama si Zhang Ruoshi. Ang Immortal Tree ay talagang isa sa mga pinakamahusay na pagpipilian para sa condensing wood attribute power. Sa buong 3,000 mundo, halos imposibleng makahanap ng mas magandang pagpipilian. Ang refinement ng pagkakataong ito ay nagbigay kay Yang Kai ng ilusyon na kumain siya ng napakaraming pagkain at naging mataba. Gayunpaman, mayroon ding ilang mga kakulangan dito. Bago ito, naramdaman ni Yang Kai na ang kapangyarihan ng Immortal Tree ay hindi walang hanggan, at imposibleng gawin siyang tunay na immortal. Pagkatapos pinuhin ng Immortal Tree, higit sa lahat, maaari niyang basagin ang kanyang katawan at buhayin ang sarili ng ilang beses bago maubos ang kapangyarihan ng Immortal Tree. Gayunpaman, ang ilang mga pagkakataong ito ay hindi dapat maliitin. Kahit na sa labas ng mundo, ang precious treasures na maaaring magbalik ng isang tao mula sa mga patay ay napakabihirang, halos umiiral lamang sa mga alamat. Mula dito, makikita kung gaano kalakas ang Immortal Tree. Ngunit ngayon, nawala ang pagkakataong ito para basagin ang kanyang katawan at buhayin ang sarili ng ilang beses. Dahil ang asensya ng Immortal Tree ay napino sa kanyang dawsil, wala na ito sa kanyang laman at buto. Sa madaling salita, kung siya ay dudurugin muli ng isang master na tulad ng Great Demon God tulad noong nakaraan, wala siyang kapangyarihang baligtarin ang sitwasyon. May mga kakulangan, ngunit mayroon ding mga pakinabang. Kahit papaano, hindi niya kailangang mag-alala na makita siya sa isang sulyap. Noong nakaraan, kalahati ng kanyang ulo ay nabasag ng Great Demon God, ngunit agad siyang nakabawi. Agad na napagtanto ng Great Demon God na napino niya ang Immortal Tree. Bilang resulta, sa panahon ng labanan, pinunit niya ang isang malaking bahagi ng kanyang laman at nilamon ito ng buo, na nagpapahintulot sa mga pinsala ng Great Demon God na medyo napigilan. Kung siya ay nasugatan muli sa hinaharap, hindi niya kailangang ilantad ito, at iiwasan din niya ang kapalaran na pagnanasa ng iba. Isa siya sa mga Great Emperor na tinatawag na The Void sa Star Boundary at halos hindi magagapi, ngunit sa labas ng universo, mayroon pa ring Heaven Opening Realm Masters. Natural na nauunawaan ni Yang Kai ang prinsipyo na ang isang ordinaryong tao ay walang kasalanan, at kung hindi niya sinasadyang ilantad na minsan niyang napino ang Immortal Tree, posible na siya ay bawiin bilang isang laman ng langit na kayamanan upang dalisean. At sa pagkakataong ito, pagkatapos na ay condensed ng dawsil ang asensya ng Immortal Tree, bagamat nawalan siya ng pagkakataong mabuhay muli, ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay napahusay din. Kasama ng kanyang Dragon Race physique, ang mga ordinaryong pinsala ay wala sa kanya. Ang kanyang kasalukuyang kaharian ay medyo kakaiba. Ito ay nasa itaas ng Emperor Realm, ngunit hindi pa niya nararating ang Heaven Opening Realm. Siya ay nasa landas lamang patungo sa Heaven Opening Realm. Hindi binanggit ni Zhang Ruoshi kung paano tukuyin ang isang cultivator sa antas na ito, at malamang na ang mundo sa labas ng universo ay walang ganoong conclusion. Gayunpaman, sinabi ni Zhang Ruoshi na alinman sa 5 sa 7 source forces, Yin at Yang, o 5 elements, ay matatawag na kalahating hakbang sa Heaven Opening Realm. Ang small world sa katawan ng mga taong ito ay nagkaroon na ng hugis, at 2 na lamang ang natitira bago nila mahati ang langit at lupa. Ang kapangyarihang maipapakita nila ay tiyak na hindi maihahambing sa isang taong tulad niya, na nag-aaral pa lang kung paano maglakad. Ngunit sa anumang kaso, ang pangalan ng kaharian ng isang tao ay isang titulo lamang. Ang lakas na maipapakita ng isa ay ang pundasyon ng isang cultivator. Sa pagbabalik tanaw ngayon, ang Fluang Time Great Emperor ay malamang na nasilip ang landas patungo sa Heaven Opening Realm. Marahil ay nakondensed na niya ang 1, 2, o higit pa sa Yin, Yang, at 5 elements sa kanyang katawan. Kung hindi, paano siya mag-isa na pumatay sa Demon Territory at nasawi kasama ang Great Emperor? Si Wukong, sa kabilang banda, ay bahagyang mas mahina kaysa Fluang Time Great Emperor noong siya ay nasa pinakamataas na antas.
Malabo niyang naramdaman ang mga tanikala ng Heaven Opening Realm, ngunit hindi niya ito napasok. Hindi ito nangangahulugan na si Wukong ay talagang mas mababa sa Floang Time Great Emperor. Marahil ay dahil sa panahon o iba pang dahilan kaya hindi niya nagawa ang ginawa ng Floang Time Great Emperor noon. Gayunpaman, naalala lamang ni Yang Kai ang nakaraan. Hindi na kailangang pag-aralan ito ng malalim. Ang susi ay mag-focus sa kanyang sarili. Kumakawi ang kanyang kamay, binuksan ni Yang Kai ang Dragon Suppressing Stone ng may dagandong. Ang maliwanag na liwanag ay sumikat sa silid na ilang dosenang taon ng madilim at siya ay lumabas. Pagwawalis ng Star Boundary gamit ang kanyang Divine Sense, itinatak ni Yang Kai ang lahat sa kanyang isipan. Hindi mapigilan ni Yang Kai na sumimangot. Naisip niya na pagkatapos ng 50 taon, may mga pagbabago man lang sa Star Boundary, pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng mahusay na digmaan, napakaraming mga nilalang ang inilipat mula sa Lower Star Territory sa lugar na ito, at ang maraming mga masters ng Star Boundary ay nagtulungan upang lumikha ng isang angkop na kapaligiran para sa mga taong ito upang manirahan. Ngunit ngayon, ito parang hindi lang nagpakita ng signs of improvement ang Star Boundary, medyo lumala pa ito kumpara bago siya pumasok sa seclusion. Ang malalaking bitek sa langit ay parang sikmura ng isang mabangis na hayop na gustong lumunin ang biktima nito. Paminsan-minsan, ang isang nakakatakot na magulong daloy ng enerhiya ay sesabog, na magdudulot ng malaking pinsala sa kapaligiran ng Star Boundary. Umiral pa rin ang sigla ng Star Boundary, ngunit hindi ito masigla, at dahan-dahan pa rin itong umuusad patungo sa pagkawasak. Bahagyang bamantong hininga si Yang Kai, naging mas determinado na umalis sa Star Boundary. Kung hindi siya lalabas at maghahanap ng daan palabas, dito na lang niya hihintayin ang kamatayan. Isang figure ang kumislap at biglang lumitaw si Yurumeng sa kanyang harapan at mahinang tumawag. Asawa, ngumiti si Yang Kai at inabot siya upang yakapin siya, marahan siyang niyakap at inaamoy ang bango ng kanyang buhok. Nawala ang kanyang nalulumbay na kalooban, nag-iwan ng mainit na kapayapaan. Hindi nagsalita si Yurumeng at tahimik lang na sumandal sa kanya, ninanamnam ang sandali ng lamang. Nasaan sila? Tanong ni Yang Kai. Lahat sila ay nasa pag-iisa. Salamat sa iyong pagsusumikap. Ang lahat ay maaaring pumasok sa pag-iisa, ngunit hindi magawa ni Yurumeng dahil siya ang tanging high-end na puwersang panlaban na natitira sa Star Boundary na buo pa rin. Kailangan niyang patuloy na maging mapagbantay laban sa pagsalakay ng mga dayuhang kaaway at bigyang pansin ang mga pagbabago sa Star Boundary. Aalis ka na, bahagyang nanginginig ang boses ni Yurumeng. Tahimik na tumango si Yang Kai. Bago pumasok sa pag-iisa, ipinaalam niya ang kanyang mga babae, kaya hindi na nagulat si Yurumeng. Asawa, dapat mong bigyang pansin ang iyong kaligtasan kapag nasa labas ka. Marahil ay magtutungo din kaming magkakapatid sa mundo sa labas ng universo para hanapin ka. Kung iniisip mong itago ang iyong mga mistress, dapat mo silang itago ng mabuti. Kung hindi, kung natuklasan ka namin, tiyak na ipiprito namin ang mga canary na iyon. Inabot ni Yang Kai at kinurot ang kanyang mukha. Kasaka, paano nakapasok sa aking mga mata ang mga maalay na babae sa labas? Mahirap sabihin yan. Pinulupot ni Yurumeng ang kanyang mga labi at pinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ni Yang Kai, niyakap siya ng mahigpit, at nag-aatubili na sinabi. Hindi ka ba magpapaalam sa kanila? Umiling si Yang Kai at sinabing, babalik ako. Sa tuwing maghihiwalay sila, maraming kalungkutan. Natakot si Yang Kai na kung talagang makita niya sila, mag-aatubili siyang umalis. Ang lupit mo talaga. Itinaas ni Yurumeng ang kanyang daliri at sinundot ang dibdib ni Yang Kai. Maya-maya, lumutang pabalik ang kanyang figure at nakangiting sinabi. Umalis ka na, huwag kang lumingon. Kung maglakas loob kang lumingon, iiyak ako sa harap mo. Pinunasan ni Yang Kai ang kanyang ilong at mabilis na sinabi. Alagaan ang iyong sarili at hintayin akong bumalik. Paglingon niya, humakbang siya pasulong, at pagkaraan ng ilang hakbang, ang kanyang figure ay naging isang maliit na itim na tuldok. Isang invisible na divine sense ang kumalat at dumaan sa buong Star Boundary. Sa susunod na sandali, sa buong Star Boundary, sa mga lugar kung saan nag-iisa ang mga Great Emperor, ang mga pares ng mga mata ay bumukas, tumitig sa direksyon ng langit, at pinagsalikop ang kanilang mga kamay. Sa High Heaven Palace, sa Floang Time Temple, si Yang Xiao ay nakahiga sa mga hagdan sa harap ng templo, na nakababad sa araw. Biglang parang may nakita, napaupo siya ng tuwid at pinaikit ng mariin ang mga mata. Pagkatapos, tuwang-tuwa siya at lilipad na sana palabas. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa kanyang mga tainga. Tumigil ka dyan. Biglang nanlamig ang katawan niya sa kinatatayuan. Nahihirapang ibinaling ni Yang Xiao ang kanyang ulo at nakita si Yang Zu na nakatayo sa hindi kalayuan sa kanyang likuran,
na bumubuo ng selyo gamit ang isang kamay at isang misteryosong puwersa na kumakalat mula sa kanyang katawan. Little Auntie, bakit mo ako pinigilan? Inosenteng kumurap si Yang Xiao. Matamis na ngumiti si Yang Zhu. Saan mo gustong pumunta? Naiinip ako, kaya lalabas ako para mamasyal. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Yang Xiao. Ganoon ba? Tumangala si Yang Zhu sa langit at ang kanyang magagandang mata ay kumislap ng may pag-unawa. Bakit pakiramdam ko gusto mong hanapin ang aking big brother? Foster father. Laming-galing si Yang Xiao sa paligid at blanko na nagtanong. Nasaan ang aking foster father? Hindi ba siya nag-iisa? Lumabas ba siya? Tumigil ka na sa pagpapanggap. Malamig na ngumuso si Yang Zhu. Pumunta ka dito para tumitig ng walang laman sa nakalipas na 10 taon, kaya alam kong hindi ka talaga maganda. Ito pala ay may pinaplano kang ganito. Pinapayuhan kitang talikuran ito sa madaling panahon. Lalong nakaramdam ng inosente si Yang Xiao. Little Auntie, bakit hindi ko maintindihan ang sinasabi mo? Ngumiti si Yang Zhu. Hindi mo ba naiintindihan? Tapos parang masyado akong naging maluwag sa'yo. Mas mabuting humanap ako ng ibang magsasabi sa iyo ng isang bagay na maiintindihan mo. Biglang kumislap ang figure ni Liu Yan sa kanyang likuran. Ang malakristal na babae ay may mahabang pulang buhok, at isang kumpol ng apoy ang tahimik na nag-aapoy sa kanyang mga daliri. Paminsan-minsan, naging maliit na phoenix. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Xiao. Tumingin kay Liu Yan na naglalakad palapit sa kanya ng hakbang-hakbang, lumunok siya ng laway at sinabing, Big Auntie, mag-usap tayo ng maayos. Huwag tayong mag-away kung kaya natin. Gusto mo bang mahanap si Master? Lumakad si Liu Yan sa harap ni Yang Xiao at tumingin sa kanya gamit ang malalaki nitong malinaw na mga mata. Hindi. Biglang lumipad ang maliit na phoenix sa harapan niya. Ang nakakapasong aura nito ay tila kayang sunugin maging ang kanyang divine soul. Mabilis niyang binago ang kanyang mga salita. Oo, oo, oo. Hahanapin ko ang aking foster father. Gusto kong pumunta sa labas ng universo at makita kung ano ang mali doon. Bakit mo ako ginaganito? Gusto ko ring pumunta, sabi ni Liu Yan. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Xiao na para bang nakahanap siya ng mapagkakatiwalaan. Dahil gustong pumunta ni Big Auntie, bakit hindi tayo sumabay? Kakaalis lang ng foster father. Hindi na siya dapat lumayo. Maaabutan natin siya. Hindi tayo makakapunta. Umiling si Liu Yan at dahan-dahang kumilos. Bakit? Tinitigan siya ni Yang Xiao. Magiging pabigat tayo sa kanya. Ngumisi si Yang Xiao at sabi, Big Auntie, masyado kang maraming iniisip. Ikaw at ako ay hindi mahina ngayon. Paano tayo magiging pabigat sa foster father? Wala akong ibang hinihiling. Makapaghain man lang ako ng tsaa at tubig kay foster father, di ba? Nako, naghihirap ang foster father. Mag-isa siyang lalabas sa pagkakataong ito. Wala man lang siyang kausap. Ayos lang kung hindi niya alam, pero ngayong alam na niya, paano ako, bilang anak niya, ay pipaikit lang. Gusto kong pumunta. Gusto kong makasama sa foster father at tawagin siya. Ang kanyang mukha ay puno ng katwiran at kabanalan sa anak. Marshall Peak, Kabanata 3830. Paghihiwalay. Lumabas si Qiyong Chi mula sa likuran at bamantong hininga. Young Master, huwag mong sayangin ang iyong oras. Ang mundo sa labas ng universo ay talagang napakadelikado. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng mga plano kapag maaari kang maglinang sa parehong antas ng Old Master. Namula ang mukha ni Yang Xiao. Gaano katagal iyon? Habang naglilinang siya, mas napagtanto niya kung gaano kahirap pagbutihin ang kanyang lakas. Kung gusto niyang maabot ang antas ng Flowang Time Great Emperor, magiging imposible nang walang 1,000 taon ng akumulasyon. Si Yang Kai ay ipinanganak na may ugali ng unggoy at mas gusto niyang gumalaw kaysa manahimik, kaya paano siya maghihintay? Tinatamad akong makipag-usap sa iyo ng kalokohan. Malamig na bamantong hininga si Yang Zhu, iniunat ang kanyang jade white na kamay, at hinawakan ang tenga ni Yang Xiao. Habang si Yang Xiao ay humihingi ng awa sa sakit, siya ay kinaladkad sa Flowang Time Temple. Sumara ang pinto ng templo at ang lahat ng mga hadlang ay naisaaktibo. Hindi alam kung kailan ito muling magbubukas. Ginoo. Sa kawalan, matamis na ngumiti si Zhang Ruoshi, tulad noong una silang nagkita. Ang pagdaloy ng Flowang Time Great Emperor ay hindi nag-iwan ng anumang marka sa kanya. Kamusta ang pamilya mo? Tanong ni Yang Kai. Salamat sa blessings ng Ginoo, maayos silang lahat. Sagot ni Zhang Ruoshi. Lumabas siya sa Blood Door at agad na itinapon ang sarili sa buhay at kamatayang labanan sa Great Demon God. Pagkatapos noon, abala siya kay Yang Kai hanggang 50 taon na ang nakalilipas, nang pumasok si Yang Kai sa liblib na retreat. Noon lang siya nagkaroon ng panahon para makasama muli ang kanyang pamilya. Ang pamilyang Zhang sa labas ng Maplewood City ay hindi isang malaking pamilya.
Ang pinakamalakas na master sa pamilya ay isa lamang Third Order Origin King, at wala man lang silang daw Source Realm Master. Ang ganoong lakas ay hindi maaaring gumanap ng anumang papel sa labanan ng dalawang mundo, kaya't matagal na silang dinala niyang kay sa Sealed World Bid, upang sila ay ganap na mapangalagaan. Ngayon, ang Zhang family ay nanirahan sa High Heaven Palace, at lahat ng juniors ng pamilya na nasa tamang edad ay sumali sa High Heaven Palace. Sa nakalipas na 50 taon, si Zhang Ruoshi ay gumugol ng oras sa kanyang pamilya habang nagpapagaling. Ang Blood Door ay nabuksan at ang Tianxing Palace ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ng Luanfeng at ng iba pa. Ang lahat ng mga espiritual na hayop sa mundo na mayroong Ancient Divine Spirit Bloodline ay maaaring pumasok sa Blood Gate at pumasok sa Tianxing Palace upang hanapin ang kaluwalhatian ng kanilang mga ninuno. Natapos din ni Zhang Ruoshi ang pagharap sa lahat ng mga bagay na nasa kamay. Sa pagkakataong ito, siya at si Yang Kai lamang ang maaaring lumabas ng universe. Yung iba ay wala ng lakas o nagpapagaling pa at hindi makagalaw. Mabuti yan. Tumanggo si Yang Kai at sinabing, pumunta ka kay Ada at hintayin mo ako sandali. May kailangan pa akong harapin. Pupunta ako sa iyo sa loob ng ilang buwan o 3 hanggang 5 taon. Sige, tumanggo si Zhang Ruoshi, tumalikod, at lumipad. Sa kawalan, nagtagal si Yang Kai upang matukoy ang direksyon, pagkatapos ay naging isang stream ng liwanag at mabilis na umalis. Ang kawalan ay malungkot, at ang paglalakbay ay mahaba. Palibhas ay nag-iisa, hindi nakakasawa na umunawa sa kapayapaan. Pagkaraan ng 1 buwan, dumating si Yang Kai sa kanyang destinasyon. Kahit na ang lakas niya ngayon, matagal siyang lumipad, kaya maiisip kung gaano kalayo ang lugar na ito sa Star Boundary. Saglit na tumingin sa paligid, nakita ni Yang Kai ang isang malawak at walang hanggan na universo. Dahan-daang tumango si Yang Kai, nagpa siya na maayos ang lugar na ito. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang Sealed World Bid. Sa isang pag-iisip, ang maliit na butil ay naging isang behemoth na pumuno sa kawalan. Sa paglalakbay na ito sa universe, ang buhay o kamatayan ay hindi tiyak, at ang daan sa hinaharap ay hindi alam. Malamang na makakatagpo siya ng ilang hindi maisip na mga panganib. Sa third territory ng Sealed World Bid, mayroon pa ring 10 milyong demon race. Ito ay hindi angkop na dalhin ito sa kanya. Kung siya ay nasa panganib, ang 10 milyong demon race ay ililibing kasama niya. Dahil dito, bago siya umalis, kailangan pa ring paghiwalayin ni Yang Kai ang third territory mula sa iba. Kung noon pa man, maaaring wala siyang anumang palatandaan, ngunit ngayong lumakas ng husto ang kanyang lakas, at naranasan na niyang paghiwalayin ang second territory, ang bagay na ito ay hindi ganap na imposible. Ang Small Sealed World ay may 3 teritoryo noon. Ang first territory ay pagmamay-ari mismo ng Small Sealed World, ang second territory ay nabuo sa pamamagitan ng paglunok ng ilang cultivation stars sa Lower Star Territory, at ang third territory ay nabuo sa pamamagitan ng paglunok sa Demon Race Territory. Ito ay maaaring ituring na second territory ng Demon Race. Bago ang ikalawang labanan ng mga mundo, nagpunta si Yang Kai sa Lower Star Territory at pinaghiwalay ang second territory mula sa Small Sealed World, na gumugol ng maraming pagsisikap at lakas. Ngayong inuulit niya ang parehong trick, naisip ni Yang Kai na hindi ito magiging masyadong mahirap, ngunit nang siya ay talagang nagsimula, napagtanto niyang may mali. Masyadong malaki ang lugar ng third territory. Kung tutusin, nilamon na nito ang buong Demon Race Territory, kaya maraming beses itong mas malaki kaysa sa teritoryo ng Small Sealed World, dahilan para hindi matukoy ng Small Sealed World ang pangunahin at pangalawa nito. Ilang araw nang nagsumikap si Yang Kai, ngunit hindi pa rin siya nagtagumpay. Kanina pa niya inaasahan ang sitwasyong ito, ngunit hindi siya sigurado. Ngayong nakita niyang totoo ito, mababago lang ni Yang Kai ang kanyang plano. Sa isang pag-iisip, ang embodiment ay nakatayo sa kawalan ng Small Sealed World. Ang Demon Chi ay bumagsak sa buong katawan nito habang bumubuo ito ng serye ng mga handsil at ikinakalat ang kamalayan nito sa bawat sulok ng third territory. Ang Sealed World Bid ay artifact ni Yang Kai, at ang embodiment ay nabuo ng ang isang maliit na butil ng kamalayan ni Yang Kai ay pumasok sa katawan ng Stone Mongoose. Bagamat mayroon na itong sariling mga iniisip, maaari pa rin itong ituring na kanyang doppelganger. Kung makokontrol ng pangunahing katawan ang Small Sealed World, kaya rin ang embodiment. Gamit ang kanyang kamalayan upang balutin ang buong Small Sealed World sa third territory, at sa tulong ni Yang Kai, buzz ang buong mundo. Sa isang lugar sa third territory, sa isang malaking lungsod, 2 figure ang lumipad sa kalangitan. Sila ay sina Bailey Mo at Chang Tian. Dati, nagpasya si Jing Wuhen na iligtas ang mga labi ng Demon Race, ngunit ang kondisyon ay walang sinuman mula sa Demon Race ang muling makakatapak sa Star Boundary. Pambihira ang relasyon ni Yuru Meng kay Yang Kai, kaya hindi siya kasama,
para manatili siya sa High Heaven Palace. Gayunpaman, maaari lamang manatili sina Bailey Mo at Chang Tian sa Small Sealed World. Sa nakalipas na ilang dekada, bagamat hindi pa ganap na gumaling ang mga pinsala ni Bailey Mo, mas mabuti ang mga ito. Si Chang Tian, sa kabilang banda, ay mukhang mas matanda, na may mahinang senyales ng pagtanda. Sa sandaling ito, naramdaman ang malalaking pagbabago sa mundo, hindi nila maiwasang lumipad upang mag-imbestiga. Nang makita ang embodiment, nagmamadaling nagtanong si Bailey Mo. Nagsimula na ba ito? Alam din nila ni Chang Tian ang tungkol sa plano ni Yang Kai, ngunit hindi nila inaasahan na magtatagal ito bago magsimula si Yang Kai. Sinulyapan siya ng embodiment gamit ang malalalim nitong mga mata at marahang tumanggo. Maganda ba ito? Tanong ni Chang Tian, na tila nakikita ang ilang mga pahiwatig mula sa estado ng embodiment. Sabi ng embodiment, kung may kailangan ako sa inyong dalawa, ipapaalam ko sa inyo. Kahit anumang oras, naikuyom ni Chang Tian ang kanyang mga kamao at hindi na nagsalita, lumipad sa gilid kasama si Bailey Mo upang manood. Walang katapusan ang Dagendong, parang hinihila ng kung anong puwersa ang buong mundo. Bilang Demon Saint sa Demon Territory, si Bailey Mo ay sobrang sensitibo sa mga pagbabago sa mundo. Maya-maya, napalingon siya sa gulat at tumingin sa isang direksyon. Doon, malinaw niyang naramdaman na ang mundo ay pinaghihiwalay. Kung ang mundo ay isang pancake, kung gayon sa sandaling ito, mayroong isang malaking puwersa na naghahati sa pancake na ito sa dalawa, isang malaki, isang maliit. Ang malaking piraso ay ang Demon Territory, habang ang maliit na piraso ay ang First Territory ng Small Sealed World. Ang malaking kilusan ay tumagal ng hindi kilalang tagal ng panahon. Bagamat hindi mataas ang lakas ng embodiment, sa antas lamang ng Half-Saint, bilang avatar ni Yang Kai, maaari siyang ituring na master ng Small Sealed World na ito. Maraming kaluwagan sa Small Sealed World na ito, at nilinang niya ang Heaven Devouring Great Emperor Battle Technique, para mapunan niya ang lakas na naubos niya anumang oras, gaano man ito katagal. Pagkatapos ng buong 2 buwan, unti-unting nawala ang napakalaking tunog ng humuhuni. Ang embodiment ay umindayog at nahulog mula sa langit na parang lasing. Hindi man siya humihingal ay puno ng pagod ang kanyang mga mata. Malinaw, ang paghahagis ng pamamaraan sa pagkakataong ito ay naglagay sa kanya sa ilalim ng maraming presyon. Sa kawalan, iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at ipinatawag ang isang simple at hindi kapansin-pansing butil sa kanyang palad. Marahan niya itong pinaglaruan habang nakatingala sa napakalaking halimaw sa langit, bakas ng pagod ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang First Territory at ang Third Territory ay ganap na nahiwalay. Hindi dahil ang Third Territory ay nahiwalay sa Small Sealed World, ngunit si Yang Kai ang naghiwalay sa orihinal na teritoryo ng Small Sealed World mula rito. Nagkaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Kung ang una ay matagumpay, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa Small Sealed World, at magkakaroon pa rin ito ng kakayahang lumunok at sumanib dito. Gayunpaman, sinubukan na ni Yang Kai noon at nabigo, kaya't maaari lamang niyang piliin ang huling paraan. Bilang resulta, bumalik ang Sealed World Bead sa orihinal nitong anyo bilang Sealed World Bead, na wala ang kakayahang lumunok at sumanib sa iba pang mga bagay. Ang ruling monster ay nasa Demon Territory na ngayon, at maging ang embodiment ay pinaghigpitan dito. Ang rolling monster ay hindi sinasadyang nilikha ng embodiment noong ginamit niya ang Sealed World Bead para i-activate ang Heaven Devouring Great Emperor Battle Technique. Wala itong iniisip, instinct lang nalunukan. Kung hindi na natili ang embodiment para bantayan ito, sino ang nakakaalam kung saan ito tatakbo? Kung ito ay gumala sa malawak na universo na ito, malamang na maakit nito ang kasakiman ng iba pang mahusay na mga master. Sa oras na iyon, hindi lamang ang kinabukasan ng Demon Territory ang mag-aalala, maging ang 10-10 milyong demon race na naninirahan dito ay wala sa kanilang kontrol. Sa desperasyon, maaari lamang hayaan ni Yang Kai na manatili ang embodiment upang bantayan ang Demon Territory. Gayunpaman, kahit na ito ay maghihigpit sa embodiment, mayroon din itong malaking benepisyo. Kinokontrol na ngayon ng embodiment ang bagong Demon Territory, at sa Demon Territory na ito ang master. Maging sina Bailey Mo at Chang Tian ay hindi maaaring sumalungat sa kalooban nito. Ang Demon Territory na ito ay bago, at ito ay katumbas ng paghahati muli sa langit at lupa. Sa paglago ng bagong mundong ito, maaaring tahakin ng embodiment ang landas na gustong tahakin noon ni Wukong, at gumamit ng ibang paraan para makapasok sa Heaven Opening Realm. Dati nang ginamit ni Wukong ang Ancestral Territory bilang ubod nito sa paglunok at pagsasama sa Lower Star Territory. Nais nitong gamitin ang paraang ito upang matuklasan ang mga misteryo ng Heaven Opening Realm. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakataon na samahan ang paglago ng isang mundo ay napakabihirang.
Higit pa rito, ang embodiment ay bihasa sa Heaven Devouring Great Emperor Battle Technique, at ang paggulong nito ay may likas na kapangyarihang lumamon. Dati, nang ito ay naging sealed world bid at iningatan ni Yang Kai, hindi ito kapansin-pansin. Ngayong nailabas na ito, patuloy nitong nilalamon ang kapangyarihan ng malawak na Starfield. Maaari itong isipin na ang panahon ng paglago ng bagong Demon Territory na ito ay hindi masyadong mahaba. Maaari pang ang sabihin na sa katagalan, ang bagong Demon Territory na ito ay maaaring lumaki sa isang mundo na mas mataas kaysa sa orihinal na Demon Territory. Kaya lang, hindi pa nakakita si Yang Kai ng ganoon kagulong mundo ng universe na parang isda na malaki ang tiyan. May ginawa ba siyang hindi sinasadya? Noong nakaraan, hindi niya alam kung ano ang hitsura ng Starfield. Nang maglaon, nang tingnan niya ito mula sa malayo, napagtanto niya na ang Starfield ay hindi isang globo tulad ng naisip niya, ngunit isang mundong hugis kalahating buwan. Dahil mayroong hugis kalahating buwan na mundo tulad ng Starfield sa universe na ito, kung gayon hindi maiisip na magkakaroon ng malaking tiyan na isda tulad ng universe, tama ba? May gagawin ako sa ilang sandali. Kailangan kong lumabas ng ilang araw. Marshall Peak, Kabanata 3831. Cave Heavens and Paradises. Sa kawalan, ang napakalaking giant god spirit ay nakaupong naka-cross-legged, tulad ng isang bundok, ang kanyang malaking kamay ay dumampi sa kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang dalawang mata niyang malaaraw ay nakatitig sa maliit na figure sa kanyang harapan, puno ng pananabik. Nanginginig ang anit ni Zhang Ruoshi sa ilalim ng kanyang titig. Bagamat alam niya na ang Giant God Spirit Clan ay likas na mabait at hindi mahilig makipaglaban, nahaharap sa napakalakas na pag-iril na maaaring pumatay sa kanya anumang oras, wala siyang gaanong pakiramdam ng seguridad. Pumunta siya rito upang maghintay ayon sa mga tagubilin ni Yang Kai. Naghintay siya ng kalahating taon, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita si Yang Kai. Ang Giant God Spirit, sa kabilang banda, ay nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog na may gutom na ekspresyon. Alam din niya na ang Giant God Spirit Clan ay palaging mukhang gutom maliban kung sila ay kumakain o natutulog. Ito ang kanilang kalikasan, at walang sino man ang makakapagpabago nito. Ngunit ang isang malaking lalaki ay nagpakita ng isang gutom na ekspresyon habang hinawakan ang kanyang tiyan at nakatitig sa kanya. Ang invisible pressure ay nagparamdam sa kanya na para siyang nakaupo sa mga pin at karayom. Sa di kalayuan, tila may paparating na figure. Nagulat si Zhang Ruoshi at tumingin sa paligid. Maya-maya, tuwang-tuwa siyang nagsabi. Nandito na ang Ginoo. Ang mga salitang ito ay sinabi sa Giant God Spirit Ada. Hindi nag-react si Ada. Hindi niya alam kung ano itong tinatawag na Ginoo, pero nakatitig pa rin ito sa kanya. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagpakita si Ada ng masayang ekspresyon at ibinaling ang kanyang ulo sa direksyong tinitingnan ni Zhang Ruoshi. Halatang may naramdaman din siya. Sa isang iglap, lumitaw si Yang Kai mula sa manipis na hangin hindi kalayuan sa Giant God Spirit. Sinulyapan niya si Zhang Ruoshi at bahagyang tumango, pagkatapos ay tumingin kay Ada at ngumiti. Gutom ka na ba? Paulit-ulit na tumango si Ada. Gutom na ako, sinabi ni Yang Kai. Ibuka mo ang iyong bibig. Masunurin namang sumunod si Ada. Ibinuka niya ang kanyang bibig at ilang pinong chess piece ang lumipad sa kanyang bibig. Noon lamang naisara ni Ada ang kanyang bibig sa kasiyahan at nagsimulang ngumunguya. Sumigaw si Yang Kai. Ada, malayo ang biyahe ko. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Pinaikit ni Ada ang kanyang mga mata at kumain, nasiyahan sa pagkain at hindi malinaw na tumugon. Magkaibigan naman tayo di ba? Tanong muli ni Yang Kai. Hindi sumagot si Ada. Nang lunukan niya ang pagkain sa kanyang bibig at muling tumingin kay Yang Kai, sinabi niya. Magkaibigan tayo. Kaibigan, kaibigan. Tumango si Ada. Dahil magkaibigan tayo, kailangan mo akong tulungan sa pag-aalaga ng aking tahanan kapag lalabas ako. Hindi mo makakain ang aking tahanan. Kung kakainin mo ito, mawawalan ako ng tirahan. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Ada na sumimangot na para bang nasa dilema. Ngumiti si Yang Kai at sinabing, kung gusto mo talagang kainin ito, ayos lang. Pero kailangan mong hintayin akong bumalik. Kapag wala ako, hindi mo ito makakain. Masayang tumango si Ada. Hihintayin kita. Walang ibang sinabi si Yang Kai. Casual niyang ibinato ang ilan pang piraso, at muling umalangaw-ngaw ang tunog ng mga chess piece. Sa muling pagbabalik tanaw sa hugis half-moon na mundo, huminga ng malalim si Yang Kai at tinawag si Zhang Ruoshi. Tara na. Bagamat labag sa kalooban niya at gustong bumalik at tingnan, pinigilan pa rin niya ang pagnanasa sa kanyang puso. Kung magiging maayos ang lahat, makakauwi siya sa lalong madaling panahon at mailigtas ang Star Boundary. Kung hindi naging maayos ang lahat, hindi pa huli ang lahat para mag-isip ng paraan.
Laging may pagkakataon na magkita muli sa hinaharap. Bagamat ang giant god spirit na si Ada ay pinagnanasaan ang star boundary, hindi siya magmamadaling kumilos bago masira ang buong star boundary. At ang panahong ito ay tatagal ng hindi bababa sa 1,000 taon. Hindi naniniwala si Yang Kai na hindi niya mahahanap ang World Tree sa ganoong katagal na panahon. Bukod dito, may isa pang kalamangan para sa Ada na bantayan ang lugar na ito. Hindi bababasa, ang lakas ng Giant God Spirit Clan ay maaaring hadlangan ang ilang maliliit na fries. Kahit na aksidenteng dumaan dito ang ilang magagaling na master, kasama si Ada na nagbabantay, hindi sila madaling lumapit. Sa madaling salita, hindi kailangang mag-alala ni Yang Kai tungkol sa kaligtasan ng Star Boundary. Nagpatuloy ang dalawa sa pasulong bilang isang pares. Si Roshi ay nasa napakagandang kalooban. Kahit wala siyang masyadong sinasabi habang nasa daan, lagi siyang nakangiti. Sa pag-iisip noong sinundan niya ang Ginoo palabas ng Zhang family sa Maplewood City, halos wala na siyang lakas sa harap ng lahat ng uri ng panganib. Laging ang Ginoo ang nagpoprotekta sa kanya. Hindi niya akalain na balang araw ay makakasabay niya ang Ginoo at malulutas ang mga problema nito. Sa oras na iyon, ang kanyang pinakamalaking hiling ay upang makatulong sa Ginoo kahit papaano. Siya ay pumasok sa Blood Door para mag-retreat sa loob ng mga dekada, ngunit ngayon, sa wakas ay mayroon na siyang mga kwalifikasyon para gawin iyon. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga bagay sa labas ng universo. Biglang sabi ni Yang Kai. Sa labas ng universo, ang kanyang kinabukasan ay hindi tiyak, kaya natural, mas maraming impormasyon ang kanyang makakalap, mas mabuti. Mukhang seryoso si Zhang Roshi at sumagot. Hindi kumpleto ang mga alaala ng aking ninuno, kaya hindi ko alam ang lahat. Mas mabuti na kaysa sa akin na walang alam. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang alam mo. Bahagyang tumawa si Yang Kai. Agad na nagsimulang magsalita si Zhang Roshi, na sinasabi sa kanya ang lahat ng nalalaman niya nang walang pag-aalinlangan. Ang Star Boundary ay may sariling mundo. Mayroong hindi mabilang na mga pag-iral tulad ng Star Boundary sa buong universo. Ang mga mundong ito ay ang tinatawag na sa loob ng universo, at sa labas ng mga mundong ito ay ang tinatawag na labas ng universo. Sa labas ng universo ay ang malawak na universo, walang hangganan at walang limitasyon. Sa malawak na sansinukob na ito, pinaghalo-halo ang iba't ibang puwersa, malaki at maliit. Ang bawat isa sa kanila ay sinakop ang isang malaki o maliit na teritoryo at salungat sa isa't isa. Sa pangkalahatan, ito ay isang gulo. Sa pangkalahatan, hindi ito gaanong naiiba sa orihinal na sitwasyon sa Star Boundary. Ito ay lamang na ang mga pag-iral sa labas ng universo ay nakakuha ng higit na kapangyarihan. Ang mga maaaring makihalubilo sa labas ng universo ay pawang mga eksperto na nag-condense ng sarili nilang mga dociles. Sa madaling salita, sila ay karaniwang nasa antas ng Great Emperor. Lihim na napangiti si Yang Kai nang marinig niya ito. Hindi ba siya ang pinakamahina na pag-iral sa labas ng universo? Kung talagang nakatagpo siya ng Heaven Opening Realm Master sa labas ng universe, wala na siyang lakas na lumaban. Bagamat ang Great Demon God ay nasa Heaven Opening Realm din noong panahong iyon, siya ay ipinanganak na muli, at ang battlefield ay nasa Star Boundary. Sa suporta ng buong universo, si Yang Kai at ang iba pang Great Emperor ay maaaring magpakita ng lakas na higit pa sa kanilang sarili. Ngayong wala na siyang suporta ng Star Boundary at maaari na lamang siyang umasa sa sarili niyang lakas, alam ni Yang Kai na imposible para sa kanya na makayanan ang ilang suntok at sipa mula sa isang Heaven Opening Realm Master. Sa malawak na universo, maraming mahalagang lupain ang nasakop ng ilang makapangyarihang puwersa sa teritoryong binuo. Ang mga treasured land na ito ay hinati sa 72 Blessed Lands at 36 na Heavenly Caves ayon sa mga mapagkukunan at kapaligiran na kanilang ginawa. Ang mga puwersang sumakop sa mga treasured na lupaing ito ay pawang napakalakas na pag-iral, at ang mga pinuno ng mga puwersang ito ay pawang mga master ng Heaven Opening Realm o mas malakas pa. 72 Blessed Lands at 36 na kuweba sa langit. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai nang marinig niya ito, pakiramdam niya ay dahan-daang bumukas ang isang bagong pinto sa kanyang harapan. Tumanggo si Zhang Roshi at sinabing, ang mga treasured na lupaing ito ay sikat lahat, kaya ang lakas ay mahalaga sa labas ng universo, ngunit mas mabuti kung maaari kang magkaroon ng sarili mong teritoryo. Ang aking ninuno ay tila nang galing sa isang lugar na tinatawag na lang Ya Blessed Land. Oh, nagtaas ng kilay si Yang Kai. Kaya, kung maaari, gusto mong kilalanin ang iyong mga ninuno at bumalik sa sekta. Ngumiti si Zhang Roshi at sinabing, ang aking ninuno ay ang aking ninuno, at ako ay ako. Higit pa rito, ito ay isang bagay na nangyari 10,000 taon na ang nakalilipas, kaya kung kilalanin ito ng iba o hindi ay ibang usapan.
At saka, walang nakakaalam kung nasaan ngayon ang Langya Blessed Land. Karamihan sa mga heavenly caves at blessed land sa labas ng universe ay hindi naayos, at walang tiyak na direksyon. Maliban kung ang swerte ng isang tao ay partikular na mabuti, ito ay magiging napakahirap na makahanap ng isa. Sa pagsasalita nito, namula siya at sinulyapan si Yang Kai. Gusto ko pa ring makasama ang Ginoo. Inabot ni Yang Kai at tinapik ang kanyang maliit na ulo at ngumiti. Kung may pagkakataon, at handang tanggapin ka ng kabilang partido, at kung hindi sila masama, dapat mong kilalanin ang iyong mga ninuno at bumalik sa sekta. Sinabi mo ito, sa iyong sarili, mas mabuting magkaroon ng sariling puwersa sa labas ng universo. Nagpout si Zhang Ruoshi at iniba ang paksa. Ngunit kung gusto ni Ginoo na paikliin ang kapangyarihan ng 5 elemento sa hinaharap, marahil ay maaari kang pumunta sa isang lugar na tinatawag na Golden Spirit Blessed Land. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Yang Kai. Ipinaliwanag ni Zhang Ruoshi. Dapat na malaman na ngayon ni Ginoo na kung gusto mong makapasok sa Heaven Opening Realm, kailangan mong paikliin ang kapangyarihan ng 5 elemento ng Yin at Yang. Pinili muna ni Ginoo na paikliin ang kapangyarihan ng Wood Element, kung saan ang wood ay gumagawa ng apoy. Susunod ay ang kapangyarihan ng Fire Element. Ang apoy ay gumagawa ng Earth, Earth ay gumagawa ng Metal, at pagkatapos ng Earth Element ay ang Metal Element. Kakapasok lang ni Ginoo sa universe, kaya hindi magiging madali para sa iyo na makahanap ng angkop na Metal Element Treasure. Gayunpaman, ang Golden Spirit Blessed Land ay mayroong ready-made sharp metal yuan siya. Hanggat kaya mo, maaari mong ipasok at i-condense ang kapangyarihan ng Metal Element. Natigilan si Yang Kai nang marinig niya ito. Ito bang Golden Spirit Blessed Land ay isang lugar para sa negosyo? Bakit parang pinapadali nito ang mga bagay-bagay? Ngumiti si Zhang Ruoshi. 72 Blessed Lands at 36 na Heavenly Caves. Karamihan sa kanila ay pinapayagan lamang ang kanilang sariling mga tao na pumasok at umalis, ngunit ang Golden Spirit Blessed Land ay exception. Maaari mong sabihin na ito ay isang lugar para sa negosyo. Bukod dito, hindi mababa ang kalidad ng sharp metal yuan siya sa Golden Spirit Blessed Land. Kung gagamitin mo ito para i-condense ang kapangyarihan ng 5 elemento para makapasok sa Heaven Opening Realm, hanggat ang iba mo pang kapangyarihan ay makakasabay, ang iyong tagumpay ay hindi magiging mas mababa kaysa sa 5th grade. Tumanggo si Yang Kai, talagang hindi mababa ang 5th grade. Ang Heaven Opening Realm ay hindi nahahati sa First Order, Second Order, at Third Order gaya ng Emperor Realm. Walang hati sa level, pero may iba't ibang grade. Nagkaroon ng kabuuang 9 na baitang, na ang unang baitang ang mas mababang baitang at ang ika-9 na baitang ang mas mataas na baitang. Ang kapangyarihan ng 5 elementong nagmula rito ay nahahati din sa 9 na baitang. Halimbawa, ang Immortal Tree ni Yang Kai ay isang 9th grade na material na pinalapot ang kapangyarihan ng Wood Element. Napakataas ng halaga nito na kahit sa labas ng universo, sapat na ito para pagnasaan ito ng mga dakilang master. Ayon kay Zhang Ruoshi, ang sharp metal yuan siya sa Golden Spirit Blessed Land ay hindi bababa sa isang 5th grade na material. Ang pagpili ng mga materyales para sa condensing ng kapangyarihan ng 5 elemento ay mahalaga sa Heaven Opening Realm. Sa sandaling makapasok ang isang cultivator sa Heaven Opening Realm, ang grado ay matutukoy ayon sa mga materyales na pinili sa panahon ng condensing ng 5 elemento. Gayunpaman, kahit na ang grado ay karaniwang naayos, hindi imposible na mapabuti ito. Kaya lang napakahirap na pagbutihin ang grado ng Heaven Opening Realm ng isang tao. Kahit na ang gininto ang Antelope Blessed Land ay nagbukas ng mga pintuan nito, hindi ito walang bayad na babayaran upang makapasok. Tanging ang mga may kayang bayaran ang papayagang pumasok. Higit pa rito, may limitasyon sa oras. Kapag natapos na ang oras, hindi mahalaga kung matagumpay mong na-condensed ang iyong chi o hindi, ikaw ay itatapon. Sa pag-asa sa sharp metal na yuan siya na ito, kumita ng malaking pera ang Golden Spirit Blessed Land. Marshall Peak, Kabanata 3832. Hawak ang sibat, pagtingin sa paligid sa isang pagkatalo. Ang sharp metal essence sa Golden Antelope Blessed Land ay karaniwang isang 5th grade na material, ngunit kung ikaw ay sapat na mapalad na makahanap ng Evil Spirit Essence dito, ito ay magiging isang kaaya-ayang sorpresa. Evil Spirit Essence, anong grade na? Hindi nagtanong si Yang Kai kung ano ang Evil Spirit Essence. Hindi na niya kailangang magtanong dahil maaari niyang hulaan na ang tinatawag na Evil Spirit Essence ay ang asensya ng Sharp Metal Essence, at tiyak na mas mataas ito kaysa sa material na 5th grade. 7th grade. Hindi napigilan ni Yang Kai na sumipol. Sa kasalukuyan, wala siyang sistematikong pag-unawa sa kalidad ng mga materyales na ginamit sa pag-condense ng Yin at Yang at 5 elements.
Hindi niya alam kung anong grado ng materyal ang itinuturing na mabuti sa mga mata ng mga masters sa labas ng universo, ngunit hindi may kakailan na hindi mababa ang materyal sa 7th grade. Talagang magandang bagay na pag-aawayan ng mga tao. May nakahanap na ba dyan? Tanong ni Yang Kai. Umiling si Zhang Ruoshi. Hindi ko alam. Marahil alam ng ninuno, ngunit hindi ko nakuha ang alinman sa mga alaalang ito. Malumanay na tumanggo si Yang Kai at nag-isip ng isa pang tanong. Ano ang mga bagay na umiikot sa labas ng universo? Iba't iba ang sources sa iba't ibang mundo. Iba-iba ang mga bagay na umiikot. Sa Demon Territory, mayroong demonic crystals, habang sa Star Boundary, mayroong source crystals. Pareho ang mga ito ay natural na nabuo at naglalaman ng enerhiya na maaaring hinihigop ng isang cultivator upang mapahusay ang kanilang lakas. Kung tama ang hula niya, ang mga bagay na umiikot sa labas ng universo ay dapat ding mga bagay na makapagpapalakas ng lakas ng isang cultivator. Heaven Opening Pill. Sumimangot si Yang Kai. Heaven Opening Pill. Bakit parang isang uri ng spirit pill? Bahagyang ngumiti si Zhang Ruoshi. Ito ay talagang isang spirit pill, at isa na lubhang kapaki-pakinabang para sa mga cultivator ng Heaven Opening Realm. Nasabi ko na kay Ginoo dati na kapag ang isang cultivator ay nakapasok sa Heaven Opening Realm, ang kanilang grade ay karaniwang naayos. Gayunpaman, hindi imposibleng mapabuti ito, at isa na rito ang Heaven Opening Pill. Kung ang isang tao ay maaaring uminom ng Heaven Opening Pill sa loob ng mahabang panahon, sa pangkalahatan ay maaari nitong itaas ang kanyang grado ng 1 o 2 grado. Kung tataas ang grado ng isang tao, tataas din ang kanilang lakas. Nagtaka si Yang Kai. Kung ang Heaven Opening Pill ay kapaki-pakinabang para sa mga cultivator ng Heaven Opening Realm, hindi ba ito magiging walang silbi para sa mga taong tulad ko? Siyempre, kapaki-pakinabang ito, ipinaliwanag ni Zhang Ruoshi. Na-condense na ngayon ni Ginoo ang Wood Force of the Five Elements, kaya ang Heaven Splitting Pill ay makakatulong din kay Ginoo na mapabuti ang grade ng kanyang Wood Force. Ngunit sa pangkalahatan, sa iyong antas, karamihan sa mga transaksyon ay barter. Naliwanagan si Yang Kai, mga materyales para sa pag-condense ng kapangyarihan ng Yin at Yang at ng Five Elements. Oo, tumanggo si Zhang Ruoshi. Ang mga materyales na ito ay eksakto kung ano ang kailangan ng isang cultivator sa antas na ito, kaya kung may pagkakataon, lahat ay magpapalit ng kanilang kailangan. Mukhang kung magkakaroon ako ng pagkakataon sa hinaharap, kailangan kong maghanap ng formula ng Heaven Opening Pill. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Yang Kai. Pamilyar din siya sa alchemy. Kung mayroon siyang Heaven Opening Pill recipe, baka siya mismo ang makapagpino nito. Gayunpaman, ang mga kinakailangang materyales ay tiyak na hindi madaling mahanap. Ngumiti si Zhang Ruoshi at sinabing, Ginoo, maaaring hindi mo alam ito, ngunit mayroong 2 uri ng Heaven Opening Pills. Ang isa ay natural na nabubuo, habang ang isa ay pinino ng isang alchemist. Labis na nagulat si Yang Kai. Dahil isa itong spirit pill, paano ito natural na nabubuo? Dahan-daang umiling si Zhang Ruoshi at sinabing, ang langit at lupa ay may sariling kapalaran. Sa malawak na universo na ito, paminsan-minsan ay lilito ang isang pagan na tinatawag na Clear Sky Furnace. Ang pagan na ito ay hindi isang pisikal na bagay, isang projection lamang, ngunit ito maaaring sumipsip ng kapangyarihan ng mga bituin at mapadalisay ito sa pagan. Sa paglipas ng mga taon, ang pagan ay magbubunga ng Heaven Opening Pill. Nagtaka si Yang Kai sa kanyang dila. Kaya may isang himala, bigla niyang naalala na tinuruan din siya ng alchemy ng Heavenly Way. Dahil matuturuan siya ng Heavenly Way ng alchemy, bakit hindi ito makagawa ng Spirit Pills? Sa mahigpit na pagsasalita, tiyak na dahil sa Heaven Opening Pill kung kaya't unti-unting nalaman ng mga eksperto sa labas ng universo ang mga formula ng tableta para sa mga Spirit Pills na gawa ng tao sa pamamagitan ng Heaven Opening Pills na ito. Dapat may mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, tama ba? Tama ang Ginoo. Bagamat pareho silang Heaven Opening Pills, talagang magkaiba sila. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang pagiging epektibo nito. Bagamat ang artificial na pininong Heaven Opening Pills ay maaaring magtaas ng cultivation ng isang tao ng 1 o 2 grado sa loob ng mahabang panahon, iyon ay halos ang limitasyon. Walang kwenta ang pag-inom pa. Gayunpaman, ang Heaven Opening Pills na ginawa ng Heavens at Earth ay magkaiba. Naglalaman ang mga ito ng pinakadalisay na kapangyarihan ng mga bituin at universo. May sabi-sabi na ang ganitong uri ng Heaven Opening Pill ay maaaring magtaas ng langit pagbubukas ng Realm Masters Cultivation sa pinakamataas na antas, ang 9th grade. Nakaramdam ng pananabik si Yang Kai nang marinig niya ito at agad na tumingin sa paligid. Nagtataka na tanong ni Zhang Ruoshi, ano ang hinahanap mo, Ginoo? Sumagot si Yang Kai, hinahanap ko ang Clear Sky Furnace na binanggit mo. Kung mahanap natin ito,
hindi ba tayo magiging mayaman? Bagamat tuwiran niyang ginamit ang Immortal Tree upang paikliin ang kapangyarihan ng Wood Attribute, magiging mahirap na makahanap ng material na kapareho ng grado ng Immortal Tree. Kahit na may ganoong magandang bagay, hindi niya ito makakalaban kung hindi siya sapat na malakas. Sa makatuwid, inihanda ni Yang Kai ang pag-iisip na kapag pumasok siya sa Heaven Opening Realm sa hinaharap, hindi niya mabubuksan ang Heaven Opening Realm sa 9th grade. Magiging mahirap para sa kanya na maabot ang 8th grade. Sa karamihan, maaabot niya ang 7th grade, o maging ang 6th grade o 5th grade. At kung gusto niyang pagbutihin ang kanyang paglilinang at lakas, ang ganitong uri ng Heaven Opening Pill na ginawa ng Heavens and Earth ay kailangang-kailangan. Tumawa si Zhang Ruoshi. Paano magiging napakadaling makahanap ng ganoong bagay? At kahit na talagang lumitaw ang Clear Sky Furnace, hindi ito ang oras natin. Natatakot ako na ang mga tao mula sa 36 na Paradise at 72 Blessed Land dadagsa kaagad. Sa oras na iyon, tiyak na magiging isang matinding labanan. Si Yang Kai ay nanatiling hindi natinag at nakasimangot. Parang may nakita ako. Nagpout si Zhang Ruoshi. Mahilig magbiro ang Ginoo. Hinailan ni Yang Kai ang kanyang braso at itinuro sa isang tiyak na direksyon. Talagang mayroon. Hindi ako dapat nakakakita ng mga bagay. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nagbago ang kanyang mukha. Napakabilis. Kanina lang, sa kaliwat kanan ang tingin niya ay malabo niyang nakitang may papalapit sa kanya. Ngunit sa isang kisap mata, naisara na ng kabilang partido ang kalahating distansya. Ang buong proseso ay sobrang biglaan, at walang bahid ng paggalaw. Nang matapos siyang magsalita, nakita rin ni Zhang Ruoshi ang sitwasyon at agad na nagbago ang kanyang magandang mukha. Isang 1,000 joints worm. Hindi man lang nagkaroon ng panahon si Yang Kai para tanungin kung ano ang isang 1,000 joints worm. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa ekspresyon ni Zhang Ruoshi, alam na niya na ang taong ito ay hindi dapat manibiro. Nang tingnan niya ito, nakita niya ang isang malaking snow white na insekto na natatakpan ng mga butas. Ang insektong ito ay nakaunat ng 10,000 kilometro at mukhang sobrang namamaga, ngunit ang bilis nito ay kakaibang mabilis. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Zhang Ruoshi, ang 1,000 joints worm ay nabasag na sa layo na daan-daang libong kilometro at dumating sa harap nila sa isang iglap. Tinakpan ng malaitim na butas na bibig ang kanilang mga ulo at nilamon ang malawak na espasyo. Tara na. Hinawakan ni Yang Kai ang braso ni Zhang Ruoshi at ginamit ang kanyang space principles para umalis sa lugar na ito sa isang iglap. Ngunit pagkatapos ay nabigla siya nang makitang ang espasyo sa paligid niya ay ganap na natatakan at nababalot ng kadiliman. Bigla siyang nawalan ng ilaw sa harapan niya. Sa sumunod na sandali, umikot ang mundo. Kahit na si Yang Kai ay isa na ngayon sa mga Great Emperor, medyo nahihilo pa rin siya. Parang walang katapusang bumagsak ang buo niyang katawan. Hindi siya nakaimik. Kalalabas lang niya sa Star Boundary kasama si Zhang Ruoshi, kaya paano siya nakabangga ng ganoong halimaw. Ngayon lang siya nagkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga panganib ng labas ng mundo. Sa pag-iisip kay Zhang Ruoshi, nabigla muli si Yang Kai dahil walang laman ang kanyang kamay. Malinaw na hawak niya ngayon ang braso ni Zhang Ruoshi, ngunit ngayon ay wala na sa kanyang kamay. Nasaan si Ruoshi? Nagmamadaling tiniis ni Yang Kai ang kakulangan sa ginhawa sa kanyang kaluluwa at pinakawalan ang kanyang divine sense para hanapin ang paligid, ngunit nasaan si Zhang Ruoshi? Pinipilit ang sarili na huminahon at alalahanin ang nangyari, likas na naramdaman ni Yang Kai na dapat ay nilamon na siya ng 1,000-jointed worm, kaya dapat nasa tiyan niya si Ruoshi sa sandaling ito. Galit na galit si Yang Kai. Ang kanyang ambisyon ay umalis sa Star Boundary, ngunit siya ay nilamon ng isang uod bago siya nagkaroon ng oras upang ipakita ito. Paano niya ito natitiis? Sa mahinang dagandong, ginamit ni Yang Kai ang kanyang Dragon Transformation Secret Technique at nag-transform sa isang 200 metrong haba na may hawak na Black Dragon Spear sa kanyang kamay. Isang napakalaking aura ang lumabas, at ang selyo sa kanyang Dragon Bones ay kumikinang ng maliwanag habang iniipon niya ang lahat ng kanyang lakas sa Black Dragon Spear. Sa sumunod na sandali, biglang nawala ang pakiramdam na binaligtad ang mundo. Lumabo ang paningin ni Yang Kai at bigla siyang lumitaw sa kawalan, pinananatili pa rin ang kanyang posture ng sibat. Lubhang hindi komportable si Yang Kai matapos gamitin ang lahat ng kanyang lakas para tamaan ang walang laman na hangin. Naghintay siya hanggang sa maubos ang kanyang lakas bago siya tuluyang huminto at naguguluhan na tumingin sa paligid. Nasaan ako? Bagamat kakapasok lang niya sa labas ng mundo at walang gaanong alam tungkol sa malawak na universo, sigurado si Yang Kai na tiyak na wala siya sa kinaroroonan niya ngayon. Ibang-iba ang lahat sa paligid niya kumpara kanina. Walang Zhang Ruoshi, walang 1,000 joints worm, lahat ngayon ay tila isang ilusyon.
Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang sibat at maingat na tumingin sa paligid, ngunit tahimik ang paligid. Walang ibang tao maliban sa kanya. Anong nagyari? Wala pang sandaling nawala siya tulad ng ngayon. Matapos makumpirma na walang panganib sa paligid, mabilis na binawi ni Yang Kai ang kanyang dragon transformation at kinuha ang Space Spirit Bead. Sinubukan niyang kontakin si Zhang Ruoshi, ngunit walang tugon mula sa Space Spirit Bead. Si Yang Kai ay nababalisa. Ang pagharap sa isang kakaibang bagay na hindi maipaliwanag ay isang bagay, ngunit hindi bababa sa ako ay hindi nasaktan. Saan nagpunta ang babaeng iyon na si Roshi? Sa pag-iisip ng mabuti, sa sandaling nakatakas siya, tila naramdaman niya ang pabago-bago ng kapangyarihan ng Space Principles. Kasama ang hindi pamilyar na kapaligiran sa kanyang harapan, malabong naramdaman ni Yang Kai na dapat ay sumailalim siya sa isang malayuang teleportasyon. Hindi niya alam kung gaano siya kalayo sa Star Boundary, at hindi rin niya alam kung nasaan na ang Star Boundary. Sa huling pagkakataong tumakas siya mula sa Demon Territory, sa pagpapala ng World Will, nagawa niyang matukoy ang lokasyon ng Star Boundary sa malawak na universo at maayos na nakauwi. Ngunit sa oras na iyon, ang Demon Territory ay hindi masyadong malayo sa Star Boundary, at ang dalawang mundo ay magkalapit. Kung hindi, ang Great Demon God ay hindi sana nakatutok sa Star Boundary. Ngunit ngayong nasa malayo na siya, hindi na naging epektibo ang World Will, na naging imposible para sa kanya na bumalik sa Star Boundary. Nilamon siya ng Thousand Joints Worm at sumugod siya palabas, bigla na lang nakarating sa lugar na ito. Ano ba yan ood? At nasaan si Zhang Ruoshi ngayon? Nang walang anumang ideya, si Yang Kai ay maaaring pumili lamang ng direksyon ng random at subukang hanapin si Roshi, nagdarasal sa kanyang puso na si Roshi ay nakatakas mula sa tiyan ng Thousand Joints Worm. Kung hindi, ang ganoong uri ng halimaw, kahit ang isang Heaven Opening Realm Master ay hindi makakatakas.